Ang sabi dyan, the floor beam in the figure 1-8 is used to support a 6 feet width of a lightweight plain concrete. So, meron daw tayong lightweight plain concrete. So, nasa yung lightweight? Ayan, may lightweight plain concrete slab. So, ito yon yung slab, no? Ito. Having a thickness of 4 inches, the slab serves as the portion of the ceiling for the floor below. So, ibig sabihin, pagka sinabi floor below, parang siya na daw magsisilbing ceiling, di ba? So, ibig sabihin, wala siyang kisame. Slab lang siya. Floor finish lang siya. Tapos, wala na siyang nakadikit-dikit na walang sampay. And then, and therefore, its bottom, ayan o, may bottom. Ay, sana ako. Bottom is coated with plaster. Bakit? Wala naman ako sinabing mali, kayo nag-iisip eh. Coated with plaster. Furthermore, an 8 feet high, 12 inches thick, lightweight solid concrete block. So, meron daw tayong lightweight solid concrete block walls. Is directly over the top flange of the beam. Determine the loading of the beam measured per foot of the length of the beam. Ito yung nasa book to. So, una, titignan nyo dito ano yon. Una natin is the lightweight plain concrete. So, nasan dito yung lightweight plain concrete? Ayan, basahin nyo na lang. Oo, binibigay yan. Anong gagamitin nyo dito? Yung 105 o 16.5? 105. Yung 105 kasi ang unit natin dito is inches and feet. Okay, next. Coated with plaster. So, asan dito yung coated with plaster? Sa ceiling nyo tignan yan, no? Ayan. Plaster on tile or concrete. Kasi di ba nga sabi, yung slab daw, concrete yon. Tapos may plaster. So, ano yung gagamitin nyo dito? Yung 5 or 0.24? Yung 5. Then, next, para naman sa walls, ano ba yung sabi dito? Lightweight solid concrete block wall. Ito na lang. Wala naman din na diba? Partition and walls. Lightweight concrete. Per inch. No, yan na lang yung 8. So, unahin natin ano yung sa slab. Kung titignan nyo siya, ganito yung itsura po niya, no? Ito yung beam. Naalala nyo to? Na-imagine. Tapos, may support yan dito. Familiar. Statics. Simply supported muna. Assume na lang natin. Hindi naman sinasabi. Hindi naman natin reaction. So, ano yung mga nakapatong sa kanya? Una, nandiyan dyan yung W ng slab. Ito yung W ng slab. Ano pa? W ng concrete. Yung wall, tama? Okay, tapos yung plaster pa niya, di ba? Pinagsama-sama na siya. W ng plaster. So, ang unit dapat yan is pound per foot. Tama, pound per foot. So, unahin natin yung W ng slab. So, anong gagamitin natin? W ng slab, that is equal to yung W given times thickness times the length. No? Yung thickness niya times yung S nito. Ayan. S. Yung shorter side niya, no? So, ano yung W ng solid concrete? 10. Ay, hindi. Sa slab. Ano yung sa slab? Ito. Floor fill. Tama ba? Lightweight concrete. 8. Ang unit niya dyan ay 8 PSF. 8
pound per square foot per inches. Nakasulat tayo, no? Ayan nyo. PSF, 8 PSF per inch. Diba? So, ngayon, i-multiply natin siya saan? Sa thickness ng slab. Ano yung thickness ng slab? 4 inches. Ano yung S? Yung length ng slab. Parang yung area niya, minumultiply natin siya sa area. Di ba? 6 feet. This is the area of the slab. May imagine, ito yon. Yan yung area ng slab. Okay, so magkano yung W ng slab? 100 pound per foot. Per feet. Per foot. Next, W naman tayo ng wall. So, for the W ng wall, that is the unit weight ng wall. Ay, ano ba yung gamit natin? 105 per, yung unit weight niya, no? 105 pound per cubic foot. Saan natin siya i-multiply? Sa area pa rin ng area naman ng wall. So, ano yung area ng wall? Check nyo ha. Inches to ha. 8 feet by 12 inches. Consistent by units, hindi. So, ang 12 inches ay may merong 1 foot. Okay, magkano yung weight ng weight ng wall? 840 pounds per foot. Okay, next. Doon naman tayo sa plaster. Hindi mo alam. So, the W multiplied by... ano ba yung given sa plaster? For the ceiling, PSF lang naman, no? So, sa thickness na lang natin siya i-multiply. No? Sa thickness ng plaster, weight times thickness. So, ang W ng plaster is 5 pound per foot. Ano yung thickness niya? Ano sabi? Sa length na pala, no? Dito sa atin siya ilalagay, di ba? Sa ilalim ng dito. So, saan siya i-multiply? Sa 6. 6. Parang kulang ng squared. 6 feet. So, magkano yung W ng plaster? Omega ng plaster? 30 pound per foot. So, ano yung W total? So, the W total is, so, i-add lang natin yung W ng slab, omega ng slab, plus omega ng wall, plus omega ng plaster. Now, kasi, dito natin siya ilalagay, no? Sa ilalim ng slab, no? Hindi na po yung haba ng slab yung... per length na yan, per meter na, per length na yan, no? Hindi na, kasi yung sabi dito is, ayan, no, determine the loading of the beam measured per foot of length of the beam. No? Kasi yung sabi din dito, ayan, no, the slab serves as a portion of the ceiling for the floor below. Therefore, its bottom is coated with plaster. So, saan may ilalagay yung plaster? Di ba dito sa ilalim na yan? Yan. I-add. Magkano yung W total? Omega total? 1,000 pound per foot. Perfect. Anong break time? 20 minutes. Mamaya nga 5 PM yung break time. Diyos ko, hindi na tayo natapos.
Ay, ito galing to kay Sir Sherwin. Yung problem na to, galing to kay Sir Sherwin. Nanghingi ako ng mga sample problem sa kanya kasi